Ayan. Hello, hello, hello everyone. Hello. Ayan, sana... Hello! Narinig niyo ba ka? Ang bongga ng ating bagong ano, ha? Yes, meron tayong bagong timer, di ba? Siyempre, may bisita tayong meron tayong special na bisita, kaya kailangan bago din yung ating timer. Nakakahiya naman, baka sabihin naman nila na pucho-pucho tayo. True. Diba? Ayun. Kumusta na? Excited na. I'm good. Oh my gosh. Excited na kayo? Excited na rin ako dahil meron tayong special guest tonight. Pero bago yan, inaanyayahan muna namin kayo na mag-tweet sa atin at mag-post. Ang ating hashtag ngayong gabi ay hashtag BiniXRatedJ. Okay, ulitin ko po. BiniXRatedJ. Okay, so Kay, pasok ka na. Go, Kay. Ayan, so guys, ready ka na ba sa isang oras na balita at balitaktakan? Sana mas malakas ang audio mo, Kay, kaya samahan nyo kami sa mundo ng entertainment, music at social media. At sa tulong ng teknolohiya, we will keep you informed sa mga latest showbiz happening. Kaya halina at sumali sa aming kwentuhan, ikwento na yan! Isplok mo na yan! Ikay-chika na yan! Dito lang sa... Starbuzz Live! The views and opinions of the guests do not reflect the views and opinions of the hosts. Furthermore, the views and opinions of the hosts do not reflect the views and opinions of the show, the management of this page, and the affiliations of the hosts. Too different, too wild, too loud, done with too much style, too far, too futuristic, and far too young to mess with, too smooth, too elevated, too smart, too concentrated, too ill, too ever stand still, too hard-headed to bend to think. Feel something real, feel something real, feel something real, feel something real, yeah! Yes. Yesterday, today, and tomorrow. Thank you very much po sa lahat ng ating 184 million or 192 million subscribers. At please po, mag-tweet lamang po kayo para mag-top 10 na tayo sa ating tweet sa Twitter. Yes. Yun. Hashtag BiniXRatedJ or BiniXRatedJ. Wow. Yes. Yun. And for more updates... Yes, for more updates, guys, please like and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel na Rated J Official. And, syempre, meron na rin tayong Twitter. So, mag-tweet na po tayo, especially tonight. Ayan. Which is Rated J Official. And yung iti-tweet natin is BiniXRatedJ or Bini on Rated J. Or X? No. Okay. Yon, Bini on Rated J. Yeah, so sa mga may katanungan po, pwede rin po kayo mag-email sa amin sa ratedjofficial@gmail.com. Medyo hindi Right. Why? Okay. Char. All right. Yon. At na trending number 15 na tayo sa Pilipinas. Trending number 15 na tayo sa Pilipinas. Bini on Rated J. So patasin pa natin yan ng bonggang-bongga para mas madami pa tayong mas marami pang mga tweets. Tweet na mga guys. Yes. At mag-repost po kayo ng video natin sa Facebook, sa YouTube, lahat-lahat na kalampagin natin ang buong Pilipinas, buong Singapore ngayon at buong Vietnam ngayong gabi. Alright, sige. At dahil dyan, umpisahan na natin muna ang ating mga showbiz balita ngayong linggo. Go ahead, Claude. Alright, para sa ating Starbuzz story number 1. 1. So ito na nga guys, ang trending na balita ngayong linggo dahil opisyal ng Kapuso Talent. Ngayon si Bea Alonzo na sumikat bilang isang kapamilya artist mula noong 2008. Marami ang nagulat sa kanyang paglipat at hati ang opinyon at ang saloobin ng mga fans ni Bea sa kanyang naging desisyon. Madami ang natuwa pero mas marami rin ang nadismaya. May mga tagahanga si Bea na nabigla sa desisyon nitong lumipat sa GMA7 at hindi nila matanggap na iniwanan ni Bea ang kanyang mother network makalipas ang 2 dekada. Nagbanta ang ilan sa kanila na hindi na susuportahan ang acting career ni Bea at ang iba naman ay nagbanta na hindi na daw nila susubaybayan ang mga social media account ni Bea. Pinabulaanan naman ni Bea ang mga paratang na may iniwan siyang proyekto sa Kapamilya Network. Ayon kay Bea,
Siya at ang pamunuan ng ABS-CBN ay nagkaroon ng mutual na desisyon na hindi na ituloy ang proyekto. Talaga ba? Naman ng aktres na hindi naging madali ang kanyang pagpapaalam at hindi niya napigilang maging emosyonal dahil sa 20 taon siyang naging kapamilya. Samantala, may nakatakdang proyekto naman si Bea sa Kapuso Network kasama na nga doon ang paggawa ng isang teleserye. Ganon. O siya. Sige. Huwag niyo ako pagkukomentin kasi alam niyo naman, nakapamilya ako. So, yun. Huwag niyo na akong pagkukomentin. O siya, sige. Punta na tayo sa susunod natin na showbiz balita. Sige ayan na nga. So, Rabia Mateo nakabalik na nga sa Pilipinas. So, sa post ng Miss Universe Philippines Organization noong July 1, ay isang larawan ni Rabia Mateo na may hawak na bulaklak at na may caption na "Welcome home, Rabia. The phenomenal woman is finally back in Manila after being away for over 2 months." At noong Thursday din, sa Instagram stories nga ni Rabia Mateo, pinakita ang hotel kung saan siya mananatili para sa quarantine for 10 days. At bago ang kanyang lipad pabalik ng Pilipinas, ay nagpaabot rin ito ng pagkasabik na makabalik. Diba? So sa kasalukuyan, sa quarantine hotel muna ang rampa ng ating Miss Universe Philippines 2020 pagkatapos ang pakikipagtagisan ng tindig at talino sa kakatapos na Miss Universe 2020 competition na ginanap sa Florida, USA, na kung saan si Miss Mexico nga ang tinanghal na panalo. So, welcome back! Welcome home, Queen! Welcome home. Oh, yeah. Mas gusto ko pa yung balita na yan kaysa yung nauna. Sige na. Okay. Go! Happy ka? Nakabalik na siya? Oo, happy ako na nakabalik na siya. Pero mas happy ako sa susunod natin na showbiz story kasi I'm a Sharonian talaga ako. Sharonian talaga ako. Dahil ang nanay ko na namayapa na a few months ago ay talagang isang diehard Sharonian. Wow. Kaya go na tayo. Yes. Go, Claude. Yes, at para nga sa ating Starbuzz, story number 3. Pinagpiestahan sa social media nitong linggo ang trailer ng pelikulang The Revirginized na tampok si Sharon Cuneta at si Marco Gumabaw. Bilang babaeng nagising sa bagong pag-ibig at kamunduhan, binasag na nga ni Sharon ang kanyang wholesome image bilang megastar dahil sa kanyang mga mapangahas na eksena sa pelikula. At ayon sa megastar, magugulantang daw ang mga Sharonian pag napanood nila ang pelikula. Abay, kaabang-abang ito. Inahayag na rin ni Sharon na mayroon silang binubuong teleserye para sa Viva at Kapamilya Network. Wala pang nilabas na detalye tungkol sa teleserye pero ayon sa megastar, dapat daw itong pakaabangan ng kanyang mga tagahanga. Ay nako, inaabangan ko na talaga yan. Dahil ako isang Sharonian. At syempre sa Kapamilya Network yan. Kaya bongga naman talaga yan pagka ganyan. At Viva pa. Take note at sa Viva. Ayun. Shoutout sa ating mga kaibigan sa Viva. Yay! Alright, sige na. Ako, Viva, Star Cinema, Regal. Uy, Regal. Tayo din ay mga kaibigan ng Regal. We are now the official. Ayan, sasabihin ko na rin na tayo ang official partner din ng Regal dito sa Singapore. O, diba? Saan kayo lulugar? Of course, Star Cinema. Mahal na mahal natin ang Star Cinema, ang ABS-CBN, ang Star Music, ang aking mga kaibigan sa Star Music na sina Kuya John, ayan, si Kuya Rox, Rox Santos, yan yung mga kaibigan natin dyan sa Star Records. All right, so eto na nga. Eto na nga ang ating special na bisita. Okay, ako pala yung magbabasa nito. Ayan, special ang guest natin ngayong gabi. Sila ang newly launched girl group ng Star Magic. And I have to say, magagaling talaga itong mga batang to. Kaya kung sino sila, panoorin natin ito. Unang lumabas sa pop music scene ang grupo sa pamamagitan ng revival ng 90s hit na The Coconut Nut. Formal namang inilunsad ang idol group na mas malakas at mas matapang sa pamamagitan ng kanilang original single na Born to Win. Inilalarawan nina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Pika, Joanna at Sheena ang bagong henerasyon ng young, modern at excellent Filipina.
Dumaan sa ilang taon na mahaba at madugong training mula sa pinakamagagaling na dance choreographer, trainers at vocal coaches ng premyadong Star Hunt Academy Camp ng ABS-CBN. Ano bang mga hirap at sakripisyo ang kanilang sinuong para lamang mapunta sa kanilang kinalalagyan ngayon? What is in store for this newest girl group in town? Alamin natin mismo sa mga talented members ng BINI. Live na live sa Starbuzz Live! Of course, ladies and gentlemen, makakasama natin ngayong gabi, the one and the only, ang bagong pinagpipiestahan sa Pilipinas. Walang iba kundi ang BINI. Hello, girls! Hello po! Hello po. Hello, mga Bini-Bini. Ang babata, ang gaganda, ang fresh. Buti pa sila fresh, hindi katulad natin. Sana all nga talaga. Ako po si June, kasama natin si Claude and si Kay dito sa Singapore. Kamusta na kayo, girls? Hello po. Okay naman po. Katatapos na po ng training po namin. Wow, grabe. Araw-araw ba talaga yung training na yan? Opo, everyday po. Whole day po, everyday. Wow. Kasi rigorous ng training nila, partner. Oo. Pero mamaya, malalaman pa natin kung gaano ba talaga ka-rigorous yung mga trainings ng ating mga ladies. Magpakilala naman kayo isa-isa at kantahin nyo naman ang isang linya ng kanta that would best describe yourself as a whole. Sige, sino ang sasagot niyan? Pakilala na lang po muna kami po isa-isa. Sige. Alright. Yes, go ahead, girls. 2, 3. Mabuhay! Hi, I'm Bini Joanna, 17 from Laguna. I used to compete in radio and TV broadcasting po. Hi, I'm Bini Aya, 20 from Cebu. I used to be a model and I used to join pageants. Hello po, mayong gabi. I'm Bini Colette po, 19 from Bohol and I love to read books. Hi po, I'm Bini Maloy, 19 and I'm from Cavite. Wow. Hi po, I'm Bini Gwen, 18 from Albay. Nice. Hello po, I'm Bini Stacy, 17 from Nueva Vizcaya. Hi po, I'm Bini Mika and I'm 17 from San Juan, Manila. Yes. Hi po, I'm Bini Sheena, 17 from Isabela po. And we are Bini! Ayan, may maganyan talaga sila, di ba? Parang, paano nga yun? Oo. Paano yan? Paano yan? Ito daw. 2 checks po. 2 checks. Tapos, po, pagdidikitin po. Ay, pagdidikitin pala yun. Infinity, parang gano'n. Opo, infinity po. Oh, diba? Forever and ever. Amen. Ang galing. Sino nakaisip niyan? Yung hand sign po, si Sheena po, yung bunso po namin yung nakaisip po nung hand sign po na ganito po. Wow! Siguro mahilig siya mag-ganon, ano? O, diba? Mahilig siya mag-post kanya. Wala lang. Wale yun. Tapos, pero yung kabuuan, sino yung Sino yung nakaisip nun? Kami na po. Opo, kami na rin po yung Infinity kasi nga po 8 members po kami and 8 hanggang dulo po. Ganon. Wow! 8 hanggang dulo. I like that. I like that. Okay. Ang i-hashtag, 8 hanggang dulo. Hanggang dulo. Yes. Sige. Ano yung song na makakapag-describe sa inyo as a group? Na lang. Sige. Kantahin na natin yung Born to Win na chorus. Sige, sabay-sabay na tayo. Kantahin niyo daw yung Born to Win na chorus. Now every step we take, boundary we break, there's nothing we can do. When it gets hard to see, just repeat up to me, there's nothing you can do. Nothing can hold us back. Let's make the moment last. What you have within won't fade away, 'cause baby we were born to win. Yehey! At dahil dyan, number 11 na tayo. Trending number 11 na tayo sa Pilipinas. Yehey! Siyempre, minomonitor ko, diba? Minomonitor ko. Isa na lang, magta-top 10 na tayo. Ayan, sige, go ahead. Anyways. Go. Yan. So, yun nga. So, why Bini pala? Curious lang kami. Sino yung sino nagbigay ng name na Bini sa inyo? And, yun nga, sino nakaisip ng pangalan na yun? Sinurprise po kami ng management po last year, November.
Last year, September po na, group name po namin, from the screen, Bini. So, Bini po, galing po sa management po yung word na Bini, and yung meaning nga po ng Bini, it comes from the word, ang Bini po ay galing po sa salitang Bini-Bini, which means modern Filipina po, and ang gusto po namin is to inspire the youth and empower not only women, pero lahat po ng taong nakaka-relate po sa music po namin. Wow. Claude? Ang galing. So, sabi. Yes, ang galing nga. Pero ang tanong ko naman is, bago nitong nagkaroon kayo ng mga training, the rigorous training, ano ba yung mga pinagkakaabalahan ninyo sa buhay? Like, nag-aaral ba kayo or yung iba ba nagtatrabaho or what? Yes po, kasi lahat po kami students. So, yun po talaga studies and yun extracurricular. Tapos siguro yun kapag may, ako po personally, pag may mga extra, mga racket, ganon. Tapos nag-ano po ako, event singer, ganon. And then, naging PBB housemate din po ako. Nag-audition po ako for PBB. Wow. Right. Sino nga ulit, paulit ko yung tanong ko kanina, sino nga ulit yung nag-PBB sa inyo noon? Kami po ni Sheena. Si Sheena. Yun. All right. Okay. Well, okay. How do you differentiate your music from the other pop groups in the world? Kasi you are representing Pinoy pop, sabi nga nila. Yun ang parang, initially, ito yung naririnig ko dati na kayo ay mga P-pop group. So, how do you differentiate a P-pop from any other pop groups sa buong mundo? I think po what makes our music different po, or what makes P-pop different po, is that we are very diverse po. Hindi po natin madedeny na we are a mixture of several influences. Meron po tayong ballad, meron po tayong rap, ano pa ba, mga EDM, R&B, and it's a growing genre po. And as a newbie po in the music scene, gusto po namin makakontribute po kami sa growth po ng P-pop and yung makilala, sorry po, yung makilala po, yung P-pop sa buong mundo, syempre. And we aim po to create and try new songs and different genres po. Tatawa. Different genres po. Pinupuanan ka, oo. Kaya nga. Nagdadalaga daw kasi. Nagdadalaga. Nagdadalaga. Sorry po, pagod lang po sa training. Charot. We fully understand. Ayan, Kay? Oh, yeah. Ayan. Di ba? Medyo, natulala tuloy ako. Correct. At para mas matulala ka pa, we are trending number 10 na pala tayo, ha? Wow! Just to let you know, number 10 na tayo. Sana totoo, ha? O, tinitingnan ko dito, number 10 na tayo kanina. Bago, yun, trending number 10. Syempre, hindi ko nakikita. Yes. Trending number 10. Bini on Rated J. Sige, tweet pa na tweet. Go, go, go. Thank you, Laban tayo. Ayun, guys. thank you very much para sa lahat ng bloomer. Ano ba tawag? Bloomers bang tawag sa kanila? Or blooms. Ayun, mga blooms. Ayun. Thank you very much. Ang mga fans ng Bini. Yay! Ayan. Go. Thank you po. Yes, thank you very much. We love you so much. Yun. Okay, go. Alright, so balikan naman natin yung childhood nyo. Okay? So, syempre, part na kayo ng Gen Z eh. Gen Z, tama ba? Medyo, na kasi kami. Oo, mga Gen Z na to mga to. Mga ayun lang. Ayan, so, kumusta naman yung kabataan nyo? Naglalaro pa ba kayo sa kalye? Or more on tech na ba talaga kayo? So, kwento nyo naman. Para naman medyo may idea kami kung saan. Oo, nagpapatintero pa ba kayo? Oo. Parang hindi na ata nila naabutan ang patintero itong mga batang to. Tapos ang gaganda ng skin nila, diba? So, correct. So, hindi na sila lumalabas ng bahay nila. Puro MLML na lang ata itong mga to. Ganon, mga yes, Yoti, ganon. Kwentuhan nyo kami, girls. Ano yung kabataan nyo? Well po, yes, before po when we were still kids, and we're still kids pa naman po, we're still so young right now, and 20 ka, 20. Siguro in love ka, no? Bawal po. Bawal. Ay, bawal. May nakikinig. Before po, when we weren't here pa, galing po kasi kami sa iba't ibang places, so iba-ibang way po kami paano mag-play when we were kids. Like, yung iba, they would play outside, they would play inside, they would play with using their dolls.
They're saying their dolls, nagpapatintero. If outside man po, piko, ganun po. Piko. Tapos, and then, yes, nakakamiss po actually. Sungka. Meron ba marunong sa inyo ng sungka? Oh, yes, sungka. Wow. Nakakamiss actually. Chinese garter. Ay, nako, Chinese garter. 10-20 po. Kahit high school na po Chinese garter. Sa Palwa. Yung taguan. Kami din ni Claude, nagka-Chinese garter. Tamaang bata po. Magaling ako dyan. Ano yung tamaang bata? Yung binabato po ng bola po, tas taya po kayo kapag... dodgeball ba yun? Tamaang bata. Para ang harsh naman nun. Tamaang bata. Ibang game na po yan. Pero since ngayon po, hindi po kami nakakalabas. So, kami po, nagbabond kami, like, nag-online games, ayun po. And, naglalaro po kami ng kahit ano po dito. Like, mga playing cards, mga kahit ano lang po, mga board game, painting, ganun po. Like, something we could do instead. Scrabble, ganyan. May nakita nga ako, sino ba yung sinabi na Scrabble player daw siya noong bata? Me, si Ate Aya po. Yun lang po yung sport ko po dati. Ako din. Scrabble din lang din ako. At least may talino. Pang ano yan mga chess, mga Scrabble, pang ano yan pang matalino. Pang brainy, like me. Brainy. Yun. Pero ngayon ba magkakasama kayo sa bahay? Ay, sa kung saan kayo nakatira ngayon? Apa. Nakakauwi pa ba kayo sa bahay-bahay nyo? Hindi po. Kasi mahirap din po kasi ngayon, especially pandemic, and marami pang proseso. And kasi din po, kaka-debut lang din po namin. So, mahirap pa right now. Pero if maluwag na po and if safe na, then that's when we can go home. Okay. Pero hindi naman kayo nagkakasawaan sa mga pagmumukha nyo sa isa't isa. Malapit na po. Onti na lang, charot. May mga away-away din ba? Ganun. Inintriga? Bata pa to mga to. Huwag natin masyado intrigahan. Siyempre, part yun ng kabataan yan. Correct. Tayo nga, nagkakaaway-away tayo dito, di ba? Ayun. Yan. Okay, Ayun lang tumatawa. Para may tumatawa, sandali, bakit? Ano yung meron? Nag-lag po kasi, tapos bigla po, nagtumahimik po sabay-sabay po. Nakagana lang po. Nag-lag po pala. Natakot naman ako. Akala ko, kasi akala ko kanina meron ako nakikita na pang 9th member sa likod na naka-black. Tinakot yung mga bata. Meron pa po buhok. Naka-brown. Hindi, maikli yung buhok, naka-red lipstick, naka-black siya, maikli yung buhok. Parang chinita. Tapos maikli yung buhok hanggang dito lang, Tapos nakaganon yung damit niya, ano ba tawag dito? Nakaganon, Kinikalabutan na po ng sabi ko. joke lang. Yan. Balik na tayo sa kwentuhan natin. Go. Tinatakot mo sila. Claude. Hello. Go, Claude. Yes, girls. So, nung kabataan nyo ba, girls, meron din po ba kayong mga iniidolo na mga girl group? Spice Girls. Thank you po. Actually po, ako po personally, nung bata pa po talaga ako, iniidolo ko na po talaga is K-pop girl group po, which is yung Girls' Generation po. Sonia Shide, because of my sister. Yung sister ko po kasi is nag-aaral po sa Korean school po. So, nagkaroon din po siya. Good evening. Ayan. Nagkaroon po siya ng influence po sa K-pop po, and then doon na din po ako nag-start na magkaroon po ng interest po sa K-pop, and doon po Girls' Generation, EXO, and now po talaga ina-idolize po namin is Blackpink, Twice, Red Velvet, and other girl groups. Pero girls, sino ba yung mga kinalakihan? FX. Nauna sa...
One! Yes, 21. FX. Yun Siyempre, hindi po. ako makarelate. Mga panahon kasi namin, mga Spice Girls. Yeah, opo. Spice Mga panahon Girls. kasi namin, ano ba, mga, ano Destiny's ba yun? Child. Oh, Destiny's Child. Ano pa ba yun? Yung Don't Go Chasing Waterfalls. Sino ba yung singer nun? Ayan. Mga step, ganun. Siyempre, di nyo nakilala. Si Don't Go Chasing Waterfalls. Hindi ko rin Ay, kilala hindi yun. na po. Grabe Wala siya, namang kantang oh. yan. Hoy. Halos magkakaedad lang tayo, ha? Para ilang taon lang yung tanda niyo Naglaga na sa ba akin. this? Okay, sige, girls. Bago yung question ko, we are top 9 trending in the Philippines. Just to know. Okay, galing talaga. Okay. Okay, sige, ito na yung thank you very much, Blooms. I love you. We love you so Bloomers. much. Ayun. Ano ba, Bloomers? Okay, Bloomers? punta naman tayo sa career ninyo, no? Kasi ito talaga, nabasa ko at narinig ko na rin to na mahaba at saka ang dami nyo ng sinakripisyo para sa mga rigorous trainings nyo. Kwentuhan nyo naman kami, paano ba itong mga trainings na to? Ito ba ay pumunta din ba kayo ng Korea? O meron bang mga Koreano na nagturo din ba sa inyo? O mga Pilipino lahat na nagturo? Ang nakikita ko kasi na nagtuturo sa inyo ay ang choreographer na si Mickey na galing ng PBB kasi siya yung Yes. choreographer din ng Showtime. Pero other than that, ay si Ma'am Kwan pa, si Ma'am ang singer, ang ano ba to, ang vocal coach niyo ay si Ma'am Coach Ana po. Ay, hindi ko na nabasa ko. Coach Si Kichi. Oo, si Yes, Ma'am ano po? Kichi. Opo. Oo, alam mo, kwan na yun, parang, di ba, noon pa, noong mga panahong, noon pa, talagang magaling Opo. talaga yan si Ma'am Kichi. Panahon pa ng Pinoy Dream Academy. Ayan, si Ma'am Kichi yun. Okay. Sige, go girls. Sino yung magkakwento sa atin kung paano yung proseso ng training nyo? Ako po. Hello po. Uy, nandiyan ka pala. Uy, hindi ka naman here. Long time no see. Okay, go. Hello po. So, we were actually shortlisted from thousands and we were trimmed down to hundreds and then 20 and then now it was announced early last year that we are the final 8, Beanie, and we actually had to go through a lot of training. We were able to experience 3 months of Korean training. But right now, we are being trained by Filipino coaches, Coach Mickey nga po, and under him is Coach Machu po. Yes, and Coach Reden, of course. And our vocal coach right now is Coach Anna. Our Coach Kichi was our coach early months of our training. And now we train every day. And if we need to train extra training, we do it on weekends also. Wow. Meron bang physical training din kayo? Parang meron din kayo, di ba? Tama ba ako? Na may mga physical trainers din kayo? Yes po. Kapag meron po kaming physical training po, kailangan po pong mag-under quarantine po and swab po nung coaches po na papasok po sa bahay namin. And right now po, dito po si Coach Reden po to us para po i-train po kami. And hindi lang po siya training, ano din po kami sa workout and Yung workout din po namin everyday din po. Wow. So kasama nyo rin siya sa, kumbaga, bahay ng Beanie, parang gano'n. Apo. Anong tawag nyo sa bahay nyo pala? May tawag kayo? Beanie House po. Beanie House. Beanie House. Ang cute. Parang Barbie Oo. house. Beanie House. Ayun. Pero ano yan? Parang malapit lang din dyan sa PBB House yan. Parang gano'n. O yan din mismo. Sikretong malupit. Pero Ayan, sige. dati po, nagstay po kami sa Star Hunt po, PBB po. Oh, yeah. Isang taon po kami doon. So lahat kayo Star Hunt dati? Opo. Nag-audition po kami sa Star Hunt trainees po. Opo. I see. Okay. Alright, sige. Sino na ba? Ayun na, si Kay na. So, ayun guys. So, basically kasi, di ba, may mga ibang grupo or mga talents na ang nagde-decision mismo sa kanta nila, sa BS nila, is yung management. Diba? Yung nag-handle sa kanila. Pero sa inyo, kayo ba, may say ba kayo sa, like, sa choreography, sa music, or, you know, your fashion itself? So, ano ba, may say ba kayo doon? Or sila mismo nagde-decide for you guys?
Yes po, kaming girls po, very open naman po kami sa mga ganyang bagay po with the management. Like for example, kapag may performance po kami and isa sa amin o dalawa po sa amin ang hindi po comfortable sa suot po nila. So agad-agad po namin sinasabi sa stylist po namin para kagad-agad magawan po ng paraan. And pati po yung mga coaches po namin, sila rin po yung nagsasabi po sa amin na mas mahalaga nga po yung mas komportable po yung susuotin para mas makapag-perform po ng maayos. And when it comes to music naman po, binibigay po namin yung trust po namin with our coaches, sa mga coaches po namin and with the management. And open din naman po sila kapag gusto po namin ng mga suggestions, gano'n. Pero meron mga musical, may mga composers sa inyo? May mga nagsusulat-sulat na rin ba? Sinong nagsusulat sa inyo? Di ba meron yun? Yun, ibang ibigay niyo lagi yung mga songs niyo sa kanila para at least, di ba? Parang maging maging sobrang sumikat din yung mga songs niyo. Yan, parang sina Yeng Constantino, mga ganyan. Opo. Actually po yung Born to Win po, kami po pumili nung song na, yun po yung debut song namin. Yes. Wow! Yun. Kasi parang may pinarinig po silang iba't ibang beats po, iba't ibang type po ng genre po ng music, and yun po yung pinili namin. As in, walang kumontra. Lahat kayo agree siya. Ang Wala galing. Ang galing. Eto na, speaking of kontra, wala namang kontrahan to, pero meron lang tayong konting game. May pag-game lang tayo. At tinawag natin ito na Bini Bida. Okay, Bini Bida. Okay, ibibida natin ng mga Bini girls. Okay, ibibida natin ngayong gabi ang ating game na binibida, ang kapwa nyo mga kabini o mga bini. We will be giving a description, tapos kung sino yung binibida natin sa description na to, siya yung ituro nyo. Okay, ituro nyo kung sino yung natin, yung ibinibida natin sa description na to. Okay, ready na tayo, girls? Okay, yes, first question. Okay, go. Okay, una, pinakamagaling kumanta. Ay, main vocalist. Pinaka-main ay? Sino? Yeah. Ate Maloy and Ate Colette po. Dalawa pong main vocalist. Dalawa yung main vocalist. Yung sino? Okay. Kay? Okay, ayan. Pinaka-magaling sumayaw. Ayan. Our main dancer, Sheena. Yay! Nagko-choreograph ka na rin ba, Iha? Sheena, nagka-choreograph ka din? Na-try ko na po with Coach Macho po. Sinupport niya po ako in creating choreographies po. Freestyle. Wow. Ang galing. Sige. God? Sino naman ang pinaka-antukin? Sheena po. Minsan po si Gwen. Parang kumontra siya. Ako pumayag ni Sheena. Ano po, may ira po kasi Si Gwen inaantok din. lagi si Mix. Ako, ganun po. Eto, sino ang pinaka-organized? Wow, Staku. Yeah, sa Ate Aya. Staku. Talaga. So, hindi makalat ang kwarto. Sino ang hindi pinaka-organized? Joanna! Nagkanya-kanya lang taas ng kamay. Laglagan na to. Magka-roommate pa po sila. So, imagine niyo po yung kwarto nila. Oy, malinis yung kwarto namin Joke lang po. ngayon. Malinis ng po ano sila, sa organize. Yan. Okay, next. Ayun nga. Sino naman yung matatakutin? Ayan. Ito po, nagpapanik. Opo, si Stacy po. Panic girl po to. Panic Stacy. girl. Ang bilis po magpanic. Lagyan po ng sabon yung mata, parang... Opo. Mag-search na po agad Mag-search. siya. Ano daw mangyayari kapag nalagyan So, ng ang sabon lumabas yung po mata? sa search nun, alam niyo po yung mga tumor, mga ganun na po. So, Ang weird. nag-search po kasi. Okay. Alo? High pitch. Taas ng tawa ng bata. Okay, game. High pitch. Go. Yes, ito naman, partner, para ito talaga halata. Sino ang pinakatahimik sa grupo? Si Gwen po. Ay, Pinakatahimik. Hindi. Wala po. Pinakatahimik. Uy, Mix, hindi. Siguro lang, Gwen. pinaka-chill. Pinaka-chill. Pero hindi tahimik. Pag nag-ingay si Mix, grabe po.
Iba din. Low pitch lang po yung ano niya pag sasalita niya. Oh, careful. Yung mga ganyan tatahi-tahimik. Ito na. Sino ang pinakaligawin? Bawal po. Maraming nagkaka-crush. Hindi, syempre yung maraming nagkaka-crush sa inyo. Hindi ko si Ate Aya. Lahat po. Pero sa ngayon po, wala muna. Oo. Pero Pero lahat. sa tingin nyo, sino pinaka? Sino? Si Ma'am Janice na lang po. Si Ate Jovi po. Ate Janice po. Ate Jovi po. Ate Jovi po. Si Miss Jovi po. Malakas po talaga si Miss Jovi. Miss Jobs? Sa mga Koreano po, malakas po si Miss Ipasok na ba natin si Miss Jobs? Alright. Okay. Ayaw ko magsalita ni Stacy. Magsalita na ako Ate Jo. Okay, sige. Part naman ng kanyan, ng kabataan yan. Lahat naman tayo ay kinikilig-kilig din. Okay, go. Sino naman yung pinakamalakas kumain? Lahat po kami. Diba? Saan na pupunta? Doon po Saan na kami pupunta? Sa pisngi po. Nababurn po sa training and workout. Oh, sa bagay. Kailangan nyo rin yan for more energy, di ba? Okay. Apo. Sige. Balance lang. Balance. Sino Okay. naman yung pinakamalambing? Gwenny! Cleanest. Si Gwen. Isa ako din. Yung taga Bicol. Pag taga Bicol daw malambing. Grabe naman, taga Bicol. Uy. Ganon, okay. Sige. So, sino naman ang pinaka-strong? Pinakamalakas? Wow. Lahat naman. Lahat din po. Sa tawa ni Sheena. Di, Sige po. lahat. Yeah. Si Joanne. Strong. We are strong in our own way. In our own way. Pero physically strong. Sino? Mika! Physically strong, Mika. Yung, kumbaga, Mika. yung tipong, hi, gaganon mo lang siya, nagaganon. Ang lakas na kaagad ng kwan Yes. niya. She can carry Yeah. person. Minsan po kasi si Mix, hinihilot po kami. Ang bigat po ng Bigat kamay po ni ng Mix. kamay. Para pong, Ang bigat po talaga. Uy, ang sarap ng mabigat na kwan, masahe. Opo. The best po. Magpabook po kayo kay Mix pag Oh, free siya. sige. Talaga, baka naman laging kwan na yan, punuan ang schedule. Diba? Nakapila Ayan. na po kami 7 Nakapila na days. po Nakapila kayo. Magkano bang Masakit po lagi kwan dyan? katawan. Magkano ba yan? 50-50? 100 per hour. 2.5. 100 per hour? O, pwede na yung 100 per hour. Pwede na yan. Yan, mura na yan. 300 na ngayon eh. Oh, 300 na kasi ang rate ngayon iha sa Manila ang basahe. Dito sa Singapore, alam niyo dito sa Singapore magkano pinakamura mga 2,000 Magkano po? pesos. 2,000. Mga 2,000 pesos per hour. Uwi po kayo dito para Pwede magpamasa. na mag-massage Correct. sa Pero sarili. hindi namin babayaran yung 2,000 na yun, ha? Hanggang 100 lang kami. Okay, sige, next. Okay. Sino naman yung pinakamabagal? Mabagal. Pinakamabagal kumilos po. You are. Internet po, In mabagal. general. Sa internet po. Yung Ate Ay, Aya po. grabe yun. Si Explain Ate yourself. Aya. Oo nga, explain mo. Bakit nga ba mabagal? Bakit mabagal? Perfectionist Siguro po si Ate kasi Aya. magsalita. Siguro. Or like, I Gets ko na. Gets ko na. Kasi ako kasi yung tipong tao, pinaprocess ko lahat. Like, kahit yung thoughts ko before ko isalta. Ay, sabihin. Before I talk, ay pinaprocess ko po siya. Before I act, pinaprocess ko siya. So, Baka wag ka naman maging overthinker. Baka mag-overthinking ka, ha? kaya, actually po, that's my favorite sport. Ganon, yung nag-overthink. Alam mo, mahirap ang My favorite magkajowa sport. ng overthinker. Favorite sport. Yun. Pero okay lang yan. At least, di ba, lahat ng risks, tinitignan mo bago mo i-execute ang isang bagay. Diba? Okay, sige. Eto na, pinakalas na to. Pinakamasinop sa pera. Me, I think me. Ako din. Noy! Yes. Pautang. Siguro, kasi parang, ayun po, nagpapadala. Hoy, sinungaling Stacy na. Uy, grabe. Grabe. Ay, kakaka-advocate mo lang nung isang. Ay, ano bang masinop? Parang yung Matipid, burrito. matipid. Matipid. Yung, Basta ay, hindi hindi nila ako frequent. bibili.
Di na lang ako bibili ng ganito. Ay, luho lang yan. Hindi ko na hindi. Oo. Luho Pero, lang yan. pero kahit naman po nakakapagluho po kami sa sarili namin, nakakapagbigay din naman po kami sa family po namin. Family first, family for everything else. Yes. Correct. Right? Oo. Iba yung fulfillment pag nakakatulong sa family. Exactly. Opo. Yes. Ouch. Di ba? Ouch. Iba kasi yung binibigyan ko eh. Ayun lang. Yun lang yung ating pag-game na binibida. At ibibida natin kung sino yung mga pinaka ninyo. Diba? At least marami kami bagong natutunan tungkol sa inyo. Okay? Sige. Okay? Ayun nga. So, ano naman yung like pinaka-harsh na naging comment sa inyo? Maybe from your mga bashers or kung sino man na naitanong sa inyo or until now, parang alam mo yun, umukit talaga, umukit sa heart. Grabe yung word Yes, at nasaktan kayo talaga. Yes, sobra. Ganon. Hello po. Siguro yung pinaka-harsh po na comment po about sa amin, yung lip sync girls daw po. Uy, sino nagsabi? Lip sync girls daw po and nag-shortcut nga raw po sa training. Yung lip sync girls po, hindi po talaga siya nawawala sa comment section po sa lahat po ng performance videos po na nire-release namin. And before po, in-overthink po namin yun na, okay, ano pa ba yung pwede namin gawin to show them na we can sing live po. Kaya sabi namin na, okay, pag nag-debut tayo, kailangan patunayan and mapakita natin sa kanila na kaya po namin kumanta ng live. And ngayon, yes, sing and dance po na live. Kaya ngayon, confident po kami na kaya po namin kumanta. Yes po. And yung goal po live. namin, parang every performance namin, binababaan po namin yung backtrack po namin na, tama di ba? Apa. Hindi ko gets. What do you mean binababaan yung backtrack? Ano ibig sabihin? Yung music? Yung music, para mas lumitaw po yung boses namin po. Okay. Binababaan yung background para mas malakas yung boses nga. Mga nilalakasan po. Tama nga naman. Oo nga naman. It's okay na mag-lip sync pero usually mga singers na talaga ngayon ay nagla-live na talaga, 'di ba? Ang ASAP talaga forever na nakilala ang ASAP sa pagiging live. I think sa Showtime nagla-live din kayo, 'di ba? Live din yung pagkanta niyo noon. Lahat po ng performance nyo. Uy, ang hirap niyan na sing and dance. Kailangan talaga ng stamina niyan. Exactly. Oo. Because I also sing and dance. Yung training po namin, halimbawa po, may prod po kami na ipe-perform for next week. Ang gagawin po namin, yung song na, baka mabanggit ko yung title ng song. Yung song na po yon, kakantahin po namin habang nag-jumping jacks or nag-high knees. Kailangan ma-hit niyo po yung mga notes po. Ano nga yung charot? Bawal nga sabihin, girl. Jumping jack habang kumakanta. Paano yun? Sige na. Ganon. Kailangan maging stable po talaga. And pinakamahirap po siguro yung naka-planking po habang kumakanta po. Uy, mountain climbers. Ay, mountain climbers ba? Okay. Ay, may mga ganun kayo. So, dapat, bawal hingalin, ganun. Opo. Pero syempre, pinag-rest naman po if hindi na talaga kaya po. Good, at least. Pero, may tanong lang ako. May pasingit lang ako. Oo nga. Meron akong isisingit lang na tanong. Hindi nyo naman kailangan sabihin yung detalye. Pero, meron na ba sa inyo na parang nabully kayo noon? Paano pong nabubully? Before joining sa school. Oo, nung bata pa kayo. Sa school. Like, ano yung mga sinasabi nila? Basta may mga ganun. May mga ganun meron na po. Ay, ang bad naman ng mga iba. Sa bagay, talagang nangyayari siguro sa school yung mga ganyan. Okay, sige. Claude? Yup. So girls, ano naman yung yung kanina ang tanong ni Kay kanina about sa mga bashers, 'di ba? So ang tanong ko naman yung kabaliktaran. Ano naman yung pinakamagandang mga komento na nakuha ninyo or narinig ninyo mula sa mga tagahanga? Ito naman po talagang hindi po talaga namin ito makakalimutan na compliment na natanggap namin. Interview po siya ni Kuya Robbie Domingo po nung I Want ASAP po namin. Sabi niya po, kung iba daw po, sinasabi na kami daw po yung NBS or next big thing, pero para sa kanya po, kami po yung RT or real thing. So, yun po,
Sobrang na-touch po kami talaga kasi syempre po si Kuya Robbie matagal na po siya sa industry and sinabihan niya po kami ng gano'n na bago pa lang po kami. So parang yun po yung naging fuel po namin to work hard po and mag-improve po. And take notes from Robbie Domingo, ha? Yes po. Ako, naniniwala kayo kay Robbie. Sinasabihan nga niya ako niya, ang galing-galing mo mag-host. Ginaganon-ganon niya ako. Kaya wag kayo minsan naniniwala. Joke lang. Hindi, pero kaibigan ko rin yan si Robbie. Meron pa nga akong utang kay Robbie. Hindi ko pa naipapadala sa kanya. Diyos ko, etong Robbie. Ay, Robbie, kung nanonood ka man, coming soon, ipapadala ko sa'yo. Yun. Anyways, ayun. Okay, ako na pala to. Girls, do you feel pressured ngayon na may male counterpart kayo na BGYO, yung mga kuya nyo na BGYO, talagang kilala na sila at nakagawa na nga sila ng isang awitin na tumatak dahil kinanta nga ng buong Pilipinas yung station ID ng Kapamilya Network, yung kanilang song. So, may pressure ba na at least pantayan, higitan ang male counterpart nyo? Pantayan, higitan, wala po. Pero kung sundan, opo, syempre gusto po namin sundan kasi ang parang nag-set na din po sila ng standard po ng, isa na rin po sila sa mga nag-set po ng standard po ng P-pop and syempre po kung ano man po yung kung ano man po yung meron sila ngayon, they really deserve it po. They really worked hard for this po. And alam naman po siguro ng mga kuya po namin sa BGYO na we're always here po to support them po. And nakaka-proud po na nung nalaman po namin na sila po yung kakanta ng station ID po ng ABS, nagulat din po kami kasi parang wow, kadi-debut lang na group tapos may ganun na po agad opportunity po yung dumating sa kanila. Deserve po nila and syempre nandito lang kami palagi for them lalo na same kami ng pinagdaanan. Alam namin kung ano yung nadaanan lang hirap kasi tumira din po kami sa isang bahay and nag-train kami together. Kaya ayun po, parang usapan na lang din po na kung saan man po kami dalhin ang success po namin, hindi po namin bibitawan yung bond po na nabuo namin together po. Wow. Ang galing. Sagot, uy. Correct. Diba? Ayun. Sana nga mabisita rin tayo ng BGYO soon. Yes. Kasi yung isa nabisita na tayo eh. So, sana yung isa eh. Oo, Miss Jones, baka naman. Iba yung handler ba ni Nakwan? Iba kabila. Ayun. Baka naman, mga BGYO, naghihintay kami. Yun, baka naman. Ang dami naghihintay dito sa Singapore. Yung mga kaibigan ko nga, sinabi ko na, uy, ang Bini pupunta dito, ganyan. Uy, masaya sila. Tapos sabi nila na, kailan naman ang BGYO? Sabi ko, hintayin na lang natin. Hintayin din natin ang BGYO na pumasok. Okay, sige. Alright, so, Kay. Yeah, so girls, alam naman natin na may kanya-kanya tayong journey, di ba? May kanya-kanya kayong background. Pero as an entire group, like the Bini group, ano yung pagbabago sa life niyo na it's because of this group na nakilala na kayo? Sobrang iba po yung nagbago po. Sobrang dami pong nagbago from our 2018 life to this po, trainee life to now Bini life po. Maliban po sa, syempre, mas naging kilala po kami dito sa Pilipinas, mas na-acknowledge po ng tao yung talent po namin is sobrang swerte po namin kasi po marami pong taong, never ko pong in-expect actually, nag-aabot po sa ganyan karaming taong magsusuporta and magmamahal sa akin, sa amin, which are the Bloom po. I think yung po talaga ang biggest advantage ng pagiging artist or an idol. Talagang alam mong merong taong naniniwala sa'yo sa oras na susuko ka na, isip mo na, shocks, maraming naniniwala sa akin, so I should keep on pushing. And yun naman po ang gusto po namin to inspire the youth to keep on fighting, lalo na po na halos kaming Bini po, same age lang din po ng Bloom kasi ang babata pa rin po namin. So gusto po naming ma-inspire po sila talaga kasi halos same lang din man po kami na napagdadaanan sa school, mga problems. Kaya gusto po namin sabihin na thank you Bloom kasi hindi kami aabot sa ganito kung wala po kayo. Pero ready na ba kayo sa mga intriga? Ano po? Intriga? Kahit anong intriga kasi syempre marami nasa showbiz na kayo, 'di ba? Ready ba kayo sa mga ganon or tingin niyo mga bata pa kayo? Oo. Or let's just cross the bridge when we get there. Parang ganon na lang siguro, no? Opo,
Basta pa na lang. Basta pagka may mga intriga na lang, wag niyo na masyadong isipin yun. Yes po. Just take it all positively na lang pag mga ganun. Opo. Ganun naman po ang Bini po kapag may mga negative comments. Parang tinitake po namin siya as constructive criticisms, pero syempre, don't mind the negative comments. Let's just focus po sa mga positive po na sinasabi po about sa amin. Correct. Ako nga, kahapon, meron din negative comment sa Rated J na sinasabi na, ay basta merong sinabi sa akin na medyo dinamdam ko din yun. Pero afterwards, after a few hours, parang, sige, let go na lang pagka ganun. We all go through the same process. Yun. Yes, Magkakaiba lang tayo ng level ng kwan. Ako nga, tanda-tanda ko na naapektuhan pa rin ako sa mga intriga. Pero let go na lang pag mga ganyan. Let go. Basta alam nyo na tama yung ginagawa nyo at wala kayong inaapakan na tao. Okay lang yun. Pagpatuloy nyo lang kung ano ginagawa nyo. Alright? Go, Claude. Sino ba? Si Claude na bang next? Yes, Yep. Ayan, Claude. So girls, ano ba, as of now, ano ba yung pinaka-ultimate goal ng inyong group? Like, meron ba kayong goal na magkaroon ng talagang bonggang concert, magka-produce ng album? International. Yes po, oo naman. International, yan. Yes po, we have so many goals and dreams for our group po. Ayun po, is one of many things is maka-album po kami. And soon, we're gonna release po. Wow. Takot tuloy ako. Ano i-release nyo? Album po. Album. Album. Akala ko naman. Okay. Full album yun? Full album? Yes po. Yes. And Wow. we also can't wait po na magka-concert po kami. Kaya super excited kami that we are gonna team up with BGYO. And maybe end of this year po, we're gonna have a concert, joint concert Digital with them. concert. Yeah, virtual concert. Also, excited din po na someday pag safe na po, pag pwede na maka-concert po kami na makita namin yung blooms po. Kasi ang tagal na po namin na hindi nakakita mga tao. But we would love to see them in person. And of course, yung pinaka-ultimate dream po namin is to go worldwide and to dominate hopefully dominate worldwide po. Wow. So ngayon, para yung sa mga Bloom ngayon, ang interaction nyo is through social media for now. Parang ganun. Yes po. Kaya very active din kayo sa social media din. Sige, next time, pag nagpo-post ako, nakalagay yung pangalan ko doon, June. Ako yun si Kuya June. Bloom June. Okay. Ayan. Sige, last words na lang siguro or last statement na lang sa ating sa atin talaga, sa inyong mga fans. At syempre yung mga kababayan natin dito sa Singapore na nanonood ngayon, siguro ipakilala niyo sarili niyo at ano yung gusto niyo sabihin sa mga fans niyo. Pati na rin sa mga bago niyong fans dito sa Singapore. Hello po sa mga supporters po namin sa Singapore and sa mga Blooms po na nanonood ngayon at pinatrending po tayo. Thank you so much po. We can't wait to meet you soon po. Alam nyo palagi naming pinag-uusapan na ano kayang feeling na kumakanta kami ng live po sa stage po na talagang may nag-cheer po ng mga tao, nagpa-fanchan po. Sana po magawa na po natin yan and sana syempre umokay na po yung kalagayan ng bansa po natin ngayon, ng mundo po, para magawa po natin yon. At nako, magkikita-kita po tayo. And sa mga bagong fans po mga bagong supporters po namin sa Singapore po, hello po, we are Bini. And sana po patuloy nyo po kaming supportahan po dahil, nako po, simula pa lang po to ng aming journey po. Nako po. Nako po talaga. At sabihin niyo na rin kung ano yung bago niyo na single at kung saan nila mapapanood o saan nila pwedeng marinig ang inyong inyong single. Yes po, don't forget to stream Born to Win on Spotify, Apple Music, and to other digital streaming platforms worldwide. Yay! Ayun. And may pinrepare po kami na 4 different versions of Born to Win with different languages, which are the Thai, the Spanish, Bahasa, and Japanese version. So, abangan niyo po yun. Yes, and sana may Chinese. Why not? And yes, katulad po ng katulad po ng sinabi ni Ate Aya na magkakaroon po kami ng joint concert po with our brother group, DGYO,
before this year. And so, sobrang nakaka-excite. Yes. Hintayin niyo po yan, Bloom. Wow, we are so excited for that. Anything else you want to say, girls? Yes. Also, don't forget to stream our music video on Beanie PH YouTube channel and follow our other social medias, Beanie_PH on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter. And nagkukumu po kami every Monday, Wednesday, and Friday po. 6 to 7 p.m. po on Kumu. Naod po kayo. Naku, masaya po lagi yung Kumu namin. Ako, nagkukumu ako palagi, pero as a group kayo? Opo, as a group po kami. Anong oras? Sige, para maabangan ko kayo. Anong oras? 6 to 7 p.m. po. 6 to 7. Saan? Sa FYE or saan kayo? Sa Beanie PH po. Sa Beanie PH talaga? Beanie PH po. Ayun. Monday, Wednesday, and Friday po. Monday, Wednesday, and Friday, 6 to 7. Ayan. May show ba tayo doon? Ay, wala naman tayong show na ganong oras. Yay! So, abangan po namin kayo! Oo, abangan ka. As in, para mamimigay kami ng mga virtual gifts. Namimigay din naman ako ng mga virtual gifts. Oo. Pero, ang maganda naman po doon, pag nag-send po kayo ng gifts, may pine-perform po kami for you and may ginagawa kaming kakaiba for the... Oo. At hinihintay ko na lang yung approval ng Kumu para itong ating show ay nasa Kumu na rin. Kasi ang tagal ko na hinihintay na itong mga shows kasi ng Rated J. Actually, ang Rated J kasi marami siyang mga shows. Hello po sa lahat ng mga viewers ngayon, mga Bloom. Mag-subscribe po kayo sa Rated J kasi marami po kami shows doon. Basta i-subscribe nyo na lang po kami doon para dumabi pa rin yung subscribers natin. And meron kami mga public affairs show, may entertainment show, may talk show, iba-iba yung mga shows namin. Kaya gusto ko rin dalhin sa Kumu tong show natin. Anyways, yun, we're so excited to see you ladies. At abangan namin Monday, Wednesday. So bukas, makikita ko kayo. Sige, magla-live kayo bukas. Meron ba kayong mga personal, sandali, ano ba yung official nyo na ginagamit ngayon na social media? Beanie_PH? Opo, Beanie_PH po. Pero meron din po kaming Beanie_members po. Doon po kami nagtitweet po. Sa Twitter po, Beanie_members. Kapag may gusto po kaming i-tweet, doon po kami Yes po. So, Beanie_members. Members po. Okay. Facebook, Instagram, or Twitter? Meron po kaming mga personal account po on Facebook, Instagram po, and TikTok po. You can follow us po. Basta Beanie_name. Okay. Beanie_ tas yung pangalan nyo. So, Beanie_Claude. Parang ganon. Si Claude talaga yung example. Yan. Okay. So, doon namin kayo mahahanap kung gusto namin na i-tweet kayo, doon namin hahanapin sa Beanie_ tapos yung pangalan po ng ating Beanie. Meron pa ba kayong gustong i-promote ng mga social media nyo, personal social media nyo? Or okay na? Okay na po. Okay. Hingi naman ako na favor. Very last one na lang. Since 1 minute na lang tayo. Yung last na chorus na lang ng Born to Win na lang ulit. Okay lang ba? Okay po. Hingi na lang ako ng sige, full screen ko kayo ha. In 3, 2, 1, action. Now every step we take, boundary we break. There's nothing we can do. When it gets hard to see, just repeat after me. There's nothing you can do. Nothing can hold us back. Let's make the moment last. What you have within won't fade away. Cause baby, we were born to win. Yay! Thank you very much for joining us tonight. Girls, mag-e-extra lang kami ha. Tapos, dyan lang kayo. Wag muna kayo alis. Okay? Mag-e-extra lang kami. Go. Claude? At yan ang kabuuan ng ating kwentuhan ngayong gabi. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod na linggo para sa isa na namang masayang balitan at balitaktakan. Mula po rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako po si Claude. Mula naman po dito sa Singapore, ako si June. And ako naman po si Kay at ito ang programang ginawa ng mga Overseas Filipino mula sa kapwa Overseas Filipino. Ito ang Starbucks Live. Thank you for watching our program. Please do like and share this video. Don't forget to watch our other videos and subscribe to our YouTube channel. Salamat, Rated J.